Hi guys! Welcome back to my channel. Today's vlog, share ko sa inyo kung paano yung naging experience ko sa immigration officer dito sa Pilipinas nung first time ko mag-travel abroad, okay? Hey guys, let's start. So since first time ko mag-travel abroad noon, March 2018, wala akong ka-idea na you have to face the immigration officers pala bago ka makapasok sa gate mo. At saka yung mga immigration officer na yan, sila pala yung may powers na kung pwede ka ma-offload sa iyong travel, ganon. So, imaginein mo yan, ma-offload ka, masasayang lahat ng binayad mo, ticket, di ba? Sa airplane ticket and everything. Ayun na nga, so medyo kinakabahan ako nun kasi hindi ko alam ang mga isasagot ko, yung mga ipapresent ko na documents noon sa immigration officer. So what I did is, nagtanong ako sa mga friends ko na nakapag-travel na abroad. So ayun, thanks to them, nakakuha ko ng mga ideas and techniques on how to face the immigration officer. Okay? So ito na nga, dumating na yung araw na travel ko na. March na yon. So, tapos, parang konti lang yung tao nun eh. Tapos, yung next na ako sa line, tapos yung ini-interview na yung lalaki sa harapan ko, may distance naman, siguro mga 4 feet away, alright? Mga ganon yung layo ko sa window ng immigration officer. Lalaki. Tapos nung nag-i-interview nun is babae. Feeling ko pag babae masyadong mahigpit. I think so. Ayun na nga. So yung babae yung immigration officer that time, nung first time ko. Tapos yung lalaki naman yung passenger. Ang tagal niya, medyo matagal siyang ini-interview. I don't know kung ano yung mga pinag-uusapan nila. Pero like after 10 minutes, pinapasok na siya at para makapunta na sa gate yung passenger. Pero bago siya, nung naglalakad na yung passenger, tumayo yung officer, parang tinitingnan niya yung lalaki. I think tinitingnan niya kung anong pananamit niya. I don't know, parang medyo intimidating, I think. So, ito na nga, dumating na yung time ko nung ako na yung i-interviewin niya. So, mga pinasa kong documents nun is my round trip ticket, my hotel booking, and my itinerary. Those are the main requirements. And my password, syempre. So, those are the main requirements na sinubmit ko sa immigration officer. So, ayun nga. Sa loob-loob ko, kinakabahan ako. Tapos, I don't know kung nakikita sa outside, kung nakikita kinakabahan ako o kung halata bang kinakabahan ako dati. Pero, kinakabahan ako. But, ang ginawa ko lang is, dapat confident ka pag kinausap mo yung mga immigration officer. Kasi, feeling ko na marunong silang bumasa ng mga tao eh. Kasi, they're making sure na, they're preventing na yung mga nagta-travel abroad na hindi sila magti-TNT, hindi sila mag-overstay doon sa bansa na pupuntahan nila. And they're making sure as well na you can support yung sarili mo pag magta-travel ka abroad. Ayun na nga. At ito nga, so nung sinubmit ko na yung mga documents ko sa immigration officer, sinubmit ko rin yung certificate of employment ko. At saka yun lang. Ayun na, yun lang yung certificate of employment ko lang. Yung supporting documents ko na sinubmit din. Together with my major requirements. Ayun na. So, tinanong ako ng officer noon, ilang araw daw ba ako sa Japan, sabi niya. Sabi ko, 10 days po. Sabi ko. Tapos, tinanong niya sa akin, dito ka lang ba sa Tokyo? Sabi niya sa akin. Yes po. Sabi ko, sa Tokyo lang ako mag-iikot-ikot. Ayun. And then, ang next na tinanong niya, may kamag-anak daw ba ako sa Japan?
Sabi ko, wala po akong kamag-anak doon. May kikitain ka ba? Sabi niya. Wala rin po, sabi ko. So, mag-isa ka lang. Oh, yes. Sabi ko, and sabi ko sa kanya, this is a birthday gift for myself. Sabi ko sa kanya. And, ayun nga. Tapos, and then, chinek niya, talagang binubusisi niya yung mga documents na sinambit ko sa kanila. Tapos, tinanong din niya kung may credit card daw ba ako, sabi niya. Sabi ko, wala po, ma'am. Sabi ko, do you have cash? How much yung dala mong cash? Sabi niya. Tinanong niya kung magkano yung dala kong cash. Okay? Sabi ko, ang dala kong cash po is 100,000 yen. Sabi ko. Sa peso natin is 50,000 pesos. Ayun na nga. So, hindi naman niya, may dala naman talaga akong pera noon. Pero, hindi, yun nga, sabi niya, tinanong niya kung magkano. Sabi ko, 100,000 yen. Tapos, sabi, di naman niya parang patingin ng pera mo. Hindi, wala namang ganong nangyari. Tinanong lang niya. Pero, pag kayo magta-travel, make sure na kung may credit card kayo, dalhin nyo. Tsaka yung pera nyong babanggitin sa kanila, make sure na tama, okay? Baka kasi tingnan nila. Bawal magsinungaling ton. Kasi possible na ma-offload kayo, okay? Tapos, tinanong din niya kung anong trabaho ko dito sa Pilipinas. Tapos, tinanong niya kung gaano na ako katagal sa trabaho ko. Kahit nandun naman na yung certificate of employment ko, nakasulat lahat doon. Ayun, siguro papaikot-ikutin ka lang niya. Ayun, so lilutuhin ka niya. So make sure na sa ludo, oh my God, nasa ulo mo lahat or huwag kang papalito. Focus ka sa documents mo, focus ka sa sarili mo para walang aberyang mangyari, okay? So ayun na nga, tinanong niya kung gaano ako tagal sa trabaho. Sabi ko, 5 years, sabi ko, ganyan-ganyan. Then, tinanong niya kung dala ko daw ba yung company ID ko, guys. Okay, sa isip ko, okay. Pero dala ko naman siya. Yes, dala ko naman siya. Ayan, ang dumi-dumi pa nga ng lace kasi nga ang tagal-tagal na ng ID ko. Ayan, so chinek niya lahat. Ini-scan niya sa ganyan-ganyan. Ini-scan niya, tapos I don't know kung she's taking picture of it or something. Basta ini-scan niya yung mga documents ko, ganyan-ganyan. The passport as well. Ayun. So, tinitignan din niya ako from, hindi naman head to toe. Basta tinitignan niya ako. Maybe, the way I dressed. Ganon. Ayun. So, basta tayo is confident lang. Ayun, confident lang tayo. So, ganda-ganda lang. Para mukhang yayamanin ba, gano'n. Kasi for vacation lang naman talaga yung yung punta mo dun sa ibang bansa eh. Ayun. Tapos guys, habang nagtatanong-tanong siya, medyo masungit sila. Ewan ko bakit. Umagang-umaga naman yung madaling araw, ang sungit-sungit nila. Tapos hindi naman parang matapang, pero basta masungit sila guys. Medyo nakakatakot yung nila, yung facial expression pag nagtatanong sila sa'yo. Okay? So, ayun, nung na-check na niya lahat, tapos na-prove ko na I can support myself sa vacation ko at babalik talaga ako sa Pilipinas, ayun, tinatakan na niya yung passport ko. Tinatakan niya yung passport ko, tapos, parang na-surprise pa ako. I mean, na-surprise, parang, wow, parang ganon. Parang, okay, I'm done. Sabi ko, okay, thank you. Tapos pasok na ako, tapos diretso na ako sa gate. So, ayun nga, diretso na ako sa gate. So, after that, oh my God, I'm still shaking that after the moment na yon. Okay? So, that was my first time ever. Okay? Tapos, yung second time travel ko na sa Japan this February. Hindi na ako mag-isa. May kasama ko na yung friend ko, si Mayet. Hi, Mayet! Ayun na nga, kasama ko yung friend ko, si Mayet, dalawa kami. Nag-Japan kami this year lang, 2019 February. Pupunta kami in Tokyo. Ayun. So, we stayed in Tokyo for a week. Now, yun nga, pag, nung dinidebrief ko yung
yung friend ko kung paano ba yung mga sasagot sa officer, kinumpleto ko yung mga documents, kasi nga may idea na ako, ganyan. Kasi siya may kamag-anak siya sa Japan, ako rin may kamag-anak. Pero sabi ko sa kanya, wag mo nang i-declare na may kamag-anak ka sa Japan, okay? Basta, wala tayong kamag-anak, sabi ko sa kanya, at kaya naman natin i-support yung sarili natin during our vacation. At meron naman tayong hotel na mag-i-stayan. At hindi naman tayo mag-i-stay dun sa mga kamag-anak natin. Okay? So, huwag natin i-declare na meron tayong kamag-anak sa Japan, sabi ko sa kanya. Okay? Kasi kung pag dineclare mo yon sa immigration officer na may kamag-anak ka pa, or kaibigan, ganyan-ganyan, baka maghanap pa sila ng invitation letter. No. No, no, no. Mahabang proseso pa yon. Siguro baka magka-aberya pa kayo. Okay? So, kung wag nyo nang sabihin yun, kung kaya nang i-support yung sarili nyo. Pero kung may kamag-anak kayo, please provide all the necessary documents para ma-prove nyo na kamag-anak nyo yun at invitation letter as well. Okay? So, let's move forward. So, nung na-debrief ko na siya, paano isasagot sa immigration officer, that time, madaling araw ulit, yung nag-interview sa akin is lalaki. Tapos siya sa kabila siya. Hindi pala pwedeng magsabay. Ayun, sa isang window. So nauna ako, tapos siya sa kabila siya. Tapos lalaki naman that time yung nag-interview sa akin. So tinanong lang niya, kinuha niya yung, ayun, I presented all the documents. Ganyan. Tapos tinanong niya sa akin kung ilang days daw ako mag-i-stay sa Japan, sabi niya. Sabi ko, 6 days po, sir, sabi ko. Okay. May kasama ka ba? Sabi niya. Yes po, sabi ko. Ayun po, sabi ko. Okay. Tapos, in-scan na niya yung tinataka na niya yung password ko and everything. Pasok na. Yun, 2 questions lang yun, guys. 2 questions lang yun. Sobrang dali. Sobrang saglit lang. As in, parang 30 seconds lang ako in-interview ng immigration officer that time. Ayun, tapos, yung friend ko na, yung ni-interview, ayun, hindi ko alam kung tinanong sa kanya kung nakasama ba niya ako or hindi pa tinatanong ng immigration officer yon. Ayun. Pero, ayun. So, nung medyo, tumatagal na siya ng 1 minute dun sa window na kung saan siya ini-interview ng immigration officer. And by the way, babae yung nag-i-interview sa kanya that time, okay? Ayun. So, matatawa tuloy ako, naalala ko siya. Ayun na nga. So, in-interview na siya. Siya tumagal na siya ng 1 minute. So, ayokong medyo na ako. Hindi naman ako maparanoid. Para basta, pupuntahan ko siya pag kung may something na, kung nahihirapan siya or may documents pa na hindi niya napasa, ganyan-ganyan. Ayun nga. So, nung 1 minute na siya na ini-interview, hindi pa siya tapos, may tinatawag niya ako, sabi niya sa akin. Parang, actually hindi ko narinig yung tanong niya sa akin eh. Tapos, nung papalapit ako sa kanya, parang bigla na lang siyang, biglang natapos na lang interview, tinatakan na lang yung passport niya. Siguro that time, nalalaman ni officer na may kasama pala siya mag-travel, which is ako. Ayun na nga. So, ayun nga. Nung papalapit na ako, biglang tinatakan na yung passport niya, at pinapasok na siya. Ayun, tapos na. That's it. Ayun. So, napakadali. Mag-travel siguro. Yun, pag dalawa kayo. Yun lang na-notice ko, guys. Okay? Pag magta-travel kayo mag-isa, medyo questionable eh. Okay? Pero pag may kasama kayo mag-travel, at least one, napakadaling, hindi man sa madali. Basta saglit lang kayo at madaling, makapasa sa immigration officer. Okay? Kasi, remember guys, they have the powers. They have the powers para ma-offload kayo sa inyong travel. Imagine that. Nakakatakot yun. Kasi, I'm sorry. Nakakatakot yun kasi nga, ang dami mo ng gastos, diba? So, be careful pag ini-interview kayo sa immigration officer. Okay? So, ayun, yun ang na-experience ko sa aking immigration officer interview during my vacation international or abroad. So I hope nakatulong itong video na to, and if you have questions as well, you can email me. I'll put the email on the down below para kung may tanong kayo, I can answer it, okay?
And kung gusto niyo ng mga tips as well, I can give you as well, okay? Just email me. I can put my link down below, okay? That's all for today's vlog, and see you on my next vlog.